The COMELEC has denied a petition to disqualify the jailed pastor from the 2025 senatorial race. The poll body's first division said the grounds relied upon by petitioner Sunny Matula were incorrect and without factual basis. It explains that Kibuloy's criminal cases for sexual abuse and human trafficking were still pending and yet to be decided with finality. Kibuloy earlier said he would run as an independent, bet following issues on his nomination with the Workers and Peasants Party. Now let's talk more about that development. COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco is now on the line. Good morning, spokes. Thanks again for joining us. Magandang umaga po, Sir Diego, Ma'am Angela, at sa lahat po ng ating taga-subaybay. Opo, marami pong nagulat at marami pong mga naging reaksyon from our kababayan tungkol nga po dito sa pagde-deny ng COMELEC ng petition to disqualify Kibuloy para nga po sa 2025 polls. Can you tell us more about the rationale kung bakit po hindi disqualified si Kibuloy? Opo, gaya nga po nung nandun sa report po ninyo, no, yung po kasing petition to declare as nuisance candidate or to disqualify the candidate of Apollo Kibuloy ay nababase po sa mga dahilan. Una daw po, unauthorized yung final niyang kona. Pangalawa, may mga kaso po na nakasampa sa kanya. Alam naman po natin ang disqualification. Ang disqualification dapat po ay merong matibay na kadahilanan. Una sa lahat, yung kona. Hindi naman po yan ground para ikaw ay ma-disqualify. Sabihin na po natin, unauthorized yung kona mo. In the first place po, naman inatras na rin po niya. Siya na po ay independent candidate yan. At hindi po bago yan sa atin na minsan merong dalawa na tatlong aksyon. Ikalawa, yung pong tungkol sa mga kinakaharap po niyang kaso. Tandaan po natin, ito po ay nananatiling kaso na pending po. Wala pang desisyon. At higit sa lahat po, hindi pa executory anumang pong kaparusahan na kapaloob dyan. At dahil po dito, yung disqualification na tinatawag, kasi po yan po ay accessory penalty. Dapat po malinaw na dinidisqualify ng korte ang isang kandidato para po may apply natin yung kanyang disqualification. Yes, Attorney Rex, hypothetically, just para lang at least most of us maintindihan natin ito yung mga ganitong pangyayari. Let's say po sa kalagitnaan po ng campaign period at hindi pa nagkahalala, at let's say lang na the court rules with finality po on the cases of the pastor, ano po ang mangyayari? Tuloy po ba siya? Can he still continue to run or what are the steps to be taken? Ganito po, kailangan po maging final and executory isang desisyon na may kasama pong kaparusahan na siya ay disqualified from running for public office. Yung kadalasan nga po ang tawag dyan ay perpetual disqualification to hold public office. So until such time po, dun pa lamang po natin siya matatanggal bilang disqualified na kandidato. Ano naman po ang maganda dito? Ang kagandahan po kasi pagdating sa mga ganyang kaso, regardless kung nag-eleksyon na po tayo, nakakuha ng boto at kahit nga po nanalo siya, pag diniklara na po ng korte at yung deklarasyon ay final and executory na disqualified, ay mapapababa po siya sa pwesto at lahat ng boto po niya ay ma-declare na stray. Meron po bang issue sa pagiging independent bet ni Kibuloy? From, ang tawag dito, declaring na siya po ay under WPP at first and then eventually dahil nagkaroon nga po ng contest from this group ay humiwalay na po siya. Wala naman po kami sa ngayon po, sa ngayon na nakikita. At ito naman po ay nadaanan din ang desisyon ng ating pong COMELEC division. So hindi po ito issue kung nakapag-submit man, ito naman po ay nai-atras din. At sabi ko nga po kanina, hindi po ito bago. Lagi pong nangyayari yung mga ganitong bagay. Yes, folks, on a different note, are there any other pending petitions in related to the elections na kailangan natin abangan? Ako, meron pa po mga ilan-ilan po na mga disqualification cases na nakapending pa po ngayon. Pero ang magandang development po dito, lahat ng petition to declare as nuisance candidate po ay na-resolve na ng COMELEC. Even po yung mga nag-file ng motion for reconsideration. So, tinitignan na lang po namin ngayon kung may akit pa sa kanila sa Korte Suprema at sa pag-akit nila sa loob ng 5 araw ay makakakuha sila ng TRO. Kung sakali mang gano'n, i-retain namin. Pero kung sa loob ng 5 araw pagkatapos sumakit sa Supreme Court, walang TRO, tuluyan na po namin silang tatanggalin sa balota. Kaya po asahan ninyo, kapag kami po ay nagsimula ng printing ng ballots, by the way, sa January 6 na po ang start, malinis po ang ating balota, wala ng mga nuisance candidates. So, speaking of, sabi mo, January 6, yung mga, any other updates with regards sa upcoming elections? Is COMELEC on track?
Opo, kasalukuyan po, Ma'am Angela at Sir Diego, na nagaganap ngayon ang live test ng trusted build ng ating election management system. Naka-livestream po ito sa Facebook at YouTube channels ng COMELEC, kung saan publicly pinapakita po natin yung pagtetesting ng international certifier. Ito po yung Pro-VNV ng Alabama, USA. Sila po yung magse-certify ng halalan natin. At pinapakita natin lahat ng commands, lahat ng source codes. Maayos ba? Ito ba ay may mga hidden malwares at bugs? At tinetesting natin, pag niran po ba ito, compliant ba ito sa sistema? So ito po yung ongoing at makikita niyo po pagkatapos po nito ay magkakaroon ng acceptance at certification. Meron pa rin po ba ngayon nakabinbin ng mga iba't ibang mga disqualification cases, not just for Kibuloy but for other candidates na inaantay natin ng ang desisyon? Meron pa pong ilang kaso po na nakabinbin po na nakapile ng motion for reconsideration, pero hindi na po ito ganun karami dahil sinika po ng Commission Bank na ma-resolve po lahat mula sa aming poder ang mga kaso ito. Okay. Alright. Maraming salamat po sa inyong oras. Spokesperson Attorney Rex Laudianco. Oo. Nilinaw lang natin yun kasi marami pa rin nag-aantay doon sa magiging finality ng COMELEC. And ito nga yung sinabi ni Attorney Rex Laudianco, ang spokesperson ng COMELEC, yung rational, yung decision nila doon sa kay Kibuloy. Pero yun nga yung sinasabi kasi din ng ibang mga tao, and of course under WPP, Kibuloy naman has never mentioned or has never, issued a statement even before pa regarding mga workers, di ba, about labor, about whatsoever about workers. Kaya bakit siya magiging under WPP? Pero siguro ngayon kung accountability ang hinahanap nila dahil nga sa ginawa ni Kibuloy and the lawyer, ibang kaso na yun, no? Hindi Yes, hindi it's a pending case. Disqualification. Oh, and his criminal cases are pending. Wala naman finality yan. Yeah. Trial nga hasn't even actually officially begun yet. So, in the meantime, yung point ni Attorney Rex, habang walang finality at walang nakalagay sa court na perpetually disqualified from holding any position in office, tuloy lang siya sa kanyang kandidatura. But kung nagkataon na he wins the election, let's say he wins hypothetically and nagkaroon ng finality, then he will have to be removed from office kung nakasaad sa korte, utos ng korte. Yep.